afternoon, Giants. I am Glenica Lourdes Pihon, your host for today, and welcome to GL's Talk Show. And now we have these two individuals that will inspire us. Are you ready to hear some inspiring stories about teaching leadership? So now, let's begin. So we have our guest here, Mr. Glenn Espejon, my father. So, Mr. Glenn Espejon, kindly introduce yourself. Ako si Glenn Mitra Espihon. Ako ay nagturo ako sa college ng 12 years sa San Ildefonso College, Tanay Rizal. Habang ako ay nagtuturo, ako ay naging head ng General Services, Center for Integral Evangelization, head. At saka naging prefect of discipline ako. Same time, ako ay komandante ng school. So, ako ay naranasan ko ang iba't ibang klase ng pamamaraan ng paglilid sa tao. Maging ito man ay mga bata, matatanda. So, that is my personal background about leadership. So, what are the skills that you think are necessary on that certain position? Akin there is no specific skill para maging isa kang magaling na leader na at the same time as a teacher. No? Sa akin ay marunong kang kumilatis ng mga i-handle mo. So ano ngayon? Ano ngayon ang ilalapat mong strategy sa kanila? Kasi may iba't ibang klase ng grupo yan eh. Conglomeration of different personalities yan eh. So kailangan mo marunong ka mag-psychologize, mag-discern. No? O paano mo ngayon ilalapat yung sasabihin mo sa kanila para sila sumunod sa'yo. So, sentido common ang una. Para sa akin sentido common. Common sense, no? Gagawin mo, wag mong ilalapat ang sarili mo sa kanila. Wag yung over familiarity. No? Maintain your position as a teacher. Pero wag din yung dating na ikaw yung all-knowing. So, una, skill, sentido common. Dalawa ay yung i-apply mo kung ano ang analysis mo sa kabuuan ng anong klase ng grupo ito. Kasi bawat grupo may kanya-kanya yan eh. Identity, common sense, tapos apply the principles of psychology. So, Mr. Espejon, since you've mentioned that you had an experience to lead inside the classroom or inside the school, so what are the pros and cons of being on that certain position? Sa isang institution kasi na pinagturuan ko, ay it is a Catholic school. Ang namumuno dito ay mga pare. So bilang head ng Center for Integral Evangelization, so minsan balansi ang pakikitungo mo sa mga estudyante. Kasi ipapakita mo rin na ikaw ay mabait. Ipapakita mo rin yung ikaw ay religious. Kasi nga, paano sila susunod kung pagsimba ng tuwing merong mga simba sa Catholic school, di ka naman nagsisimba? Ipapakita mo sa kanila yun. Ang dilemma doon ay yung ipapakita mo rin na may disiplina ka, didisiplinahin mo sila. Kasi baka mamaya nababaitan sa'yo, sobrang bait. Ngayon, naniniglik na yung part ng disiplina. Doon yung nagbe-blend ganyan, yung discipline at saka yung kindness, yung generosity, yung Christian values. Kaya super naman doon sa akin naman pakikitungo sa mga, kasi dami niyan eh, napakarami niyan. So ako ang head ng Center for Integral Evangelization. So, have you encountered some challenges during the time? Wala akong problemang na-encounter kasi nakita ko naman ang mga kabataan. Magmula yan ng preparatory school hanggang doon sa college ay ako nagli-lead yan eh. Napakadami yan. Ako ang nagsasalita doon sa unahan. Sumusunod naman.
wala naman akong naging problema. Sabi natin na merong lumaban sa akin, wala. That was my, my experience. Hello, So here's our next guest, Mrs. Espihon. Mrs. Espihon, please introduce yourself. my name is Jennifer Espejon, kinder teacher of Loc Elementary School from Cardona, Rizal. So I am kinder teacher, LOA coordinator or yung learning outcome assessment, school coordinator, syempre classroom advisor. So for you, Ma'am Espihon, what are the most important skills that a teacher leader must have? Meron kang positive reinforcement. When we say positive reinforcement, yung kahit simple lang yung ginawa ng bata, you have to praise. Meron akong mga stickers, yung good job, or simple praise, simple tokens. Kasi ang mga bata, kahit simple lang yung ibigay mo sila, kahit nga purihin mo sila, palakpakan lang, and then sabihin mo na, wow, you are very good. Very happy na sila sa ganong mga simpleng bagay. So what are the challenges that you encountered during the time that you are a teacher leader? As LOA coordinator naman, so pero ang nakita ko lang na very challenging sa as LOA coordinator, yung pag-gather ng data from your colleagues. Kasi dito ako nahirapan sa part na to eh. Kasi nung aralin ko, ganito pala yung LOA, ganito. You have to gather all the information na kailangan ng LOA. Saan manggagaling yun? Siyempre from your colleagues, sa mga kasamahan mong guro. Itong kasing LOA is from grade 1 to 6. So, nandun yung mga test results. Ayun. So, kasi itong LOA, ito yung outcome, no? Or learn. Dito mo makikita kung ang mga bata ba natuto, anong strategies yung gagamitin ng guro. Yung mga kasama mo is, pag humingi ka ng data nila, dapat gagawa ka agad. So, pag may mga kasama kang medyo kung kailang deadline, tsaka sila magpupursigin ko mo, dun ako nahihirapan sa part na yun. Kasi, syempre, may deadline din ang pagsasubmit ko nun sa district. Ako yung mapuputukan, ako yung ipapatawag ng principal, ako yung tatanungin ng principal. So, ganun. Kaya, so very challenging sa akin pagdating sa pag-gather ng data mula sa mga kasamahan. No? And that's all. Thank you guys for listening, and I hope you learned something from our interview. God bless. Again, I am Glenica Lorena Espihon, and this is the GL Stock Show.